Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal. Ating tatalakayin sa ngayon ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 11. At ang paksa po nito, ang pagdakip kay Jesus. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siyang kasama ang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Sidron at pumasok sa isang halamanan. Doon, ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga Pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," tugon nila. Sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila. "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito," wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita, "Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanyang tainga. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang saro ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Dito mga minamahal, ito na ang oras ng pagdakip kay Jesus. Nang sila ay naroon sa isang harden malapit sa Batis ng Sidron, ay nagtipon-tipon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kapag dakay, dumating si Judas kasama ang punong saserdote, mga Pariseo at mga kawal. May dalang sulo, sandata at mga parol upang hanapin at dakpin si Jesucristo. Ngunit dahil sa kasama nila si Judas Iscariote na nakipagsabuatan sa kanila upang ipagkanulo si Jesus sa pamagitan ng kabayaran ng 30 pilak, ay tinuntun nila ang dakong kinalagyan ni Jesucristo at ang kanyang mga alagad. At sa hudyat ni Judas Iscariote, hinalikan niya si Jesucristo. Dahil ang sabi ni Judas Iscariote, "Kung sino ang aking halikan, yun kaagad ang inyong dakpin, dahil siya si Jesus."
Ang pangyayaring ito sa pagkanulo kay Jesucristo sa magitan ni Judas Iscariote ay katuparan ito ng hula na ipagbili ni Judas Iscariote si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak, 30 pieces of silver, the fulfillment of prophecy by the prophet Zechariah chapter 11 verse 12. Ito ay propesiya ni Zacarias kapitulo 11 versikulo 12. Ipagbili si Jesucristo ni Judas Iscariote sa magitan ng 30 pirasong pilak na ibinayad ng punong saserdote at mga Pariseo. Sa oras na iyon, dala na nila ang mga kawal at dakpin si Jesucristo. Kaya nga, sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 47 hanggang 48, nagsalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipinagkanulo mo ba ang anak ng tao sa pamagitan ng isang halik? Kaya dito, mga minamahal, ay natupad ang kasulatan. Si Jesus ay ipinagkanulo ni Judas kabayaran ng 30 pirasong pilak. At sa magitan ng paghalik ni Judas kay Jesus, napagkilanlan kung sino ang dapat hulihin. Iyon ang hudyat ni Judas sa mga Pariseo at sa mga kawal. Kaya sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 50 hanggang 51, nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang nangyayari, sinabi nila, Panginoon, mananaga na po ba kami? At tinaga nga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote. At natigpas ang kanang tainga niyon. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag hayaan ninyo sila. Hinipo niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Kaya sa galit ng mga alagad ni Jesus, lalo na si Apostol San Pedro, binunot ang kanyang taga, lumaban siya at tinaga ang alipin ng punong saserdote. Ngunit sinabihan siya ni Jesus, Pedro, ibalik mo, isalong mo ang iyong tabak, dahil kung sa tabak nabubuhay, ay sa tabak din mamamatay. At maliban pa niyan, sinabi rin ng Panginoong Jesucristo na sila ay magpakahinahon dahil ang mga pangyayari ay katuparan ng hula. Upang huminahon ng kanyang mga alagad, sinabihan niya na alam ba ninyo na kaya kong tumawag ng 12 batalyon ng mga anghel upang ako'y ipaglaban nila, ngunit hindi ko ginawa dahil dapat matupad ang kasulatan at mangyari nga ng kanyang mga alagad ay nagpakumbaba. Ibinalik ni Pedro ang kanyang sandata
At si Jesucristo ay hinuli. At sa oras na iyon, nakiusap si Jesucristo ng kanyang mga alagad ay huwag dakpin, kundi siya na lamang. At ito rin ang pasubali ni Jesucristo na sulat sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 52 hanggang 53, na sinabi ni Jesucristo, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoroon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang namamayani. Kaya nagpakumbaba si Jesucristo dahil alam niya na ito na ang oras ng katuparan ng kasulatan. Oras na para siya'y dakpin. Nang sabi niya, panahon ng pamamayani ng kasamaan, ng kadiliman. Kaya siya ay nagpakumbaba ni hindi niya tinawag ang kanyang 12 batalyon na anghel upang siya ipagtanggol. Kaya sabi ni Jesucristo, sa Mateo versikulo 52 hanggang 54, Kapitulo 26, Mateo 26, versikulo 52 hanggang 54, sinabi ni Jesus, isalong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamatay. Hindi mo ba alam na makahingi ako sa aking Ama ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel? At padalhan niya ako agad? Ngunit papaanong matupad ang mga kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari? Kaya pinigil ni Jesucristo na makipaglaban ng kanyang mga alagad upang matupad ang kasulatan na siya'y hulihin at dakpin sa oras na yaon, at hindi niya tinawag ang kanyang 12 batalyon na anghel. Mga minamahal, ito ang katuparan ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 11. Dinakip si Jesucristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah. 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 Amen and amen.